Salamat po. Eden Santos, Net 25. Ay nako, umayos ka Eden Santos. Eden Santos, nako po, si Bersamin yan, umayos ka Eden Santos. Okay, lights, camera, action. Good afternoon po, ES. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, naasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP? Demoralized? Bakit? Parang sinasabi mong walang kamoral-moral si General Torre Eden Santos, anong klaseng tanong yan? Bakit i-demoralize yung matutuwa mga PNP? Diba? Mga police dahil si General Torre, man of action. Tapos sasabihin mo, demoralize? Iba talaga tong si Eden Santos. Guys, hindi ko pa napapanood to. Sabay-sabay natin pinapanood to. Nako naman, Eden Santos. Nako po. O sige. Executive Secretary Bersamin, pakisagot. Yung pagkaka-appoint po sa kanya. Bakit naman? Isa pa. Ng mga Isa pa. Take two. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, naasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or Talaga Eden Santos to. Yung pagkaka-appoint po sa kanya. Bakit naman? Dahil kung titingnan po yung mga background po ng iba pang contender, hindi po kaya magdulot ito ng problema sa Palagay ko naman hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. No? They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So they just follow what the Commander-in-Chief or what the President desires. Yun. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo yung kanyang Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano? But most promotions are given on merit. Tama. So let us assume that kung anong this ginawa was given on merit. Tama. Because it was not an easy decision on the part of the President. He considered, to my recollection, 5 names. No? And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made and it favored Police Major General Nicolas Torre. By the time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. Lakas tama talaga ito mga kabsat, si Eden Santos. Nako po, no choice ni Castro data. Nasulpakmanan, no? DDS ka talaga, Eden Santos. Iyak kayo ngayon kay General Torre. Yes, sabi ni Eden Ramos. Sir Tony, may galab shoutout. Itong si Eden, ipahuhulin ni PNP Chief General Torre. She is lack of IQ of being questioned. Grade 1, Section Q. Bridget, ibang klase talaga ito si Eden Santos, mga kabsat, no? May pinanghuhugutan na hindi mo maintindihan, mga kabsat. Nako po. Kapal ng apok nito palagi. Sabi niya, kaya ka Rebecca Lagmay. Good afternoon po. Nako, DDS talaga itong si Eden na to. Sabi naman ni Frank Mayabag. Correct po. CES Bersamin. No, bakit nga ba? Tell me why. Bakit nga ba? Tragis. Bakit daw si General Torre? Naku naman, Eden Santos. Ano ba? Nagdududa ka pa kay Pangulong Bongbong Marcos? Nako po. Ipahuli mga pasaway. Mga tanong ni Eden Santos wala sa hulog. Kaya sa'yo, supalpal siya ni Yusek Claire. SMNI Media daw. Yan, didilis. Hindi, kwanto, Mamarilin, net 25. Nasa net 25 to. Si Eden, makadides talaga. Congrats, General Torre. Row 4 yan, si Eden Santos, walang hulog. Ay, ganun ba? Putragis. O, isa pa nga. Putragis naman to si Eden Santos. Nako po, di na nadala. Okay. Pasok ulit for the last time. Salamat po. Eden Santos. O yan na. Eden Santos, pasok. Tingnan nyo Good afternoon po, ES. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, naasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP? My goodness. Yung pagkaka-appoint po sa kanya. Bakit naman? Bakit naman ma-demoralize? Titingnan po yung mga background po ng iba pang contender,
Hindi po kaya magdulot ito ng problema sa Palagay ko na Dapat Eden Santos, tinanong mo rin dapat dyan si Kwan, no? Sino ba nag-announce na si General Bato ang maging PNP chief? Tandaan mo ha, 1 star lang si General Bato noon. 1 star. Nilagpasan niya yung 2 star, nilagpasan niya yung 3 star, naging 4 star. O, di ba? Magtataka ka pa ngayon? Eden, na ako naman. Talaga naman, oo, Eden Santos, my goodness. O sige, tuloy. naman hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. No? They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So they just follow what the commander-in-chief or what the president desires. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo yung kanyang My goodness. Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit because, you know, it was not an easy decision on the part of the president. He considered, to my recollection, 5 names. No? And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made and it favored Police Major General Torre. By the time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. That is the regulatory rank, the stars. Thank you po. Ayun. Grabe ka talaga, Eden Santos. Wala ka na bang ibang mas magandang tanong? Talagang sabi niya, hindi ba madedemoralize ang mga PNP, mga pulis natin dahil sa pinili ni Pangulong Bongbong Marcos si General Torre na isang 2-star general? Agoy! Nako naman, Eden Santos. Kaya ka tuloy pinagtatawan eh. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Gusto mo Eden Santos, ikaw na lang. Sermon inaabot tuloy. Paktay tayo. Patikim yan ng bastos na si Eden Santos kahit one time lang. Talaga tayo dyan. Nako po, mga kapsat. Agoy. O siya, mga kapsat. So yan ang, supalpal na naman kay Eden Santos, mga kapsat. Grabe. Iba talaga kapag, Eden cheese. Eden cheese. O siya, tuloy na natin ito, kapsat. So again, congratulations pa rin kay General Nicolas Torre. You deserve na maging PNP chief. Yan ang halos sigaw ng lahat ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nakita naman natin ang mga sakripisyo at ginawa niya. Siya lang ang humarap doon sa KOJC na lang. Hinarap niya. Walang pakan. Hinarap niya pati si Bato. Bubutasan ko yan. Bubutasan mo ba? Sabi ni Bato. Sir. Bubutasan ko talaga. Ngayon, natakot sila. Ayaw nang magpabutas, lumabas sa lungga. Di ba? Tapos kay Pangulong Duterte din, ganoon din, hinarap niya, 'di ba? Binasahan pa ng Miranda rights. Agoy, ayan na. So, deserve. Ngayon, sasalubungin niya si Tebes, mga kakapsat. Yan ang abangan natin, ang pagsalubong niya kay Tebes in just few hours, baka nandito na. Baka before 5, nandito na, kapsat. Abangan natin yan. Baka malay nyo, naka-live pa tayo. Malay natin. Okay, pasok. Maraming salamat. Pasok. E.S. Bersamin. Era Panganiban, DZRJ. Yes, General Torre will be serving 1 year and 9 months, if my calculations are correct. That means he will be one of the longest chief of the Philippine National Police to serve. Does this mean there are going to be more of activities that he has been doing in the past that we can expect in the future, like what happened to the KOJC, the Duterte incident, and all other incidents that General Torre has been involved in? Well, let him show to us. I do not understand too well the question. Performance is always depending on the situation.
in these kinds of operations of the police, he was given an assignment, yung KOJ, ang sinasabi mo. He went at it like it was an ordinary thing, very professional. So we should praise him for that. There may be other situations like arresting a kidnapper. That's another kind of operation. So let us not judge a person on the basis of one that he had done. Mga kakabsat, nakita ko sa analytics, 900 likers na tayo. 900 na mga kakabsat. 100 na lang, road to 1,000. Baka naman guys, no, shoutout sa naiwan na 900